At kaugnay sa utos sa Pangulo na 60-day suspension sa pag-angkat ng bigas mula September 1, makakapanayan po natin Rosendo So, Chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ginoong So, good morning sir. Magandang umaga, Ivan. Magandang umaga sa natin. Good morning po sa inyo. 3 weeks bago po iiral itong ban, ano hong masasabi ninyo? Anong pangkalahatang reaksyon ninyo dito sa importation ban na ipinag-utos ng Pangulo? Welcome development yun, yung pag-ban. Pero siyempre, Ivan, concern lang tayo is between now up to end of the month. Baka yung importer naman biglang Humataw. mag-order malaki. No? So yun ang isang problem natin. Bakit po? Paki-explain po, bakit, why is it a cause of concern para sa inyo? Kasi yung tariff ngayon is 15% pa. Kaya nga Okay. hindi bumibili yung mga traders ng palay dahil yung presyo ng landed cost dito sa ating bansa is yung 25% is 25 pesos. No? Okay. Yung etong bigas. Aha. So kung 25 pesos yan, ibig sabihin delivered sa miller kailangan 15 pesos na palay. So kung 15 pesos na palay yan, yung traders kukuha sa farmers nasa 12 to 13 pesos yan. Or 10 pesos na press. So yun ang meeting namin sa NEDA last week at PA. Kaya nagrekomenda ng 35% tariff increase. No? So yun ang mas importante para at least bibili yung mga traders ng mas pataas na presyo ng palay. Pero hindi pa ho ina-actionan sa ngayon ng Pangulo yung rekomendasyon na 35 pesos na o 35% na taripa no? Pero ito hong importation ban, ano ho kaya magiging epekto nito sa presyuhan ng palay sa mga magsasaka? Mas tataas ho ba ang presyo? Yung 35% nung in-announce ng Department of Agriculture, yun ang i-recommenda. Medyo gumanda na yung presyo. After 3 days, tumaas yung buying price sa magsasaka ng almost 3 pesos. So, ang tingin natin, mas effective yun kaysa itong banning of importation. Pero yung supply ho natin, Ginoong So, wala ho tayong dapat ipag-alala. We have a good stockpile for now. Wala tayong masyadong problema. Kaya nga kailangan natin bumili sa farmers na tamang presyo para at least magtanim ulit sila. Kasi kung sa ngayon kasi Ivan nung nag-meeting kami na with NEDA, yung break-even na sinasabing 60,000 per hectare. No? Ang 10 pesos, kung ang press 10 pesos, ang average yield is 4.2, 42,000 lang ang ma-harvest na makukuha ng pagsasaka per hectare. Lugi-lugi. So, lugi sila ng 18,000 per hectare. So ano ho dapat ano ho mga magiging mungkahi ninyo para hindi naman matalo na sobra-sobra yung mga magsasaka? Dapat ibalik yung tariff from 15 to 35 and ito is bibili yung mga traders farmers ng 17 pesos per kilo para at least hindi malugi ang ating mga magsasaka. So klaruhin lang po natin, mas pabor kayo na taasan ng taripa kaysa mag-total importation ban? Yes, mas pabor tayo na itaas na yung taripa. Ginoong So, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Good morning sa inyo. Maraming salamat. Nakausap po natin Ginoong Rosendo So, Chairman ng SINAG. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.